Okay. Sa vlog po na ito ay pag-usapan natin itong bakit isang congressman ang nagpaliwanag kung bakit 22 lang ang classroom na naipatayo dito kay Bongbong Marcos sa kanyang administrasyon. Inexplain ito ng isang kongresista. At sabi ko, tama talaga, no? Tama talaga itong inexplain niya. Bakit 22 lang ang itinayo na itayo nitong administrasyon na ito? Imagine that one, 22 classroom only sa mga paaralan. Okay, mamaya i-play natin yung video na yan at i-react natin. Okay? Pangalawa nating pag-usapan ay dumating itong balita na ito na ito raw DPWH officials, mga kongresistang kabilang si Zaldico kakasuhan sa Nobyembre. Panoorin natin yan Tingnan natin kung gaano po kasincere itong administrasyong Marcos ang paghuli dito sa mga flood control anomalies. Tingnan natin mamaya, i-react natin yan. At last but not the least ay panoorin po natin itong interview ni dating spokesperson Attorney Harry Roque na sa role ng Marcos Jr. Sa admin sa sinapit ni ex-president former President Duterte sa ICC. So inexplain dito ni Attorney Harry Roque kung ano ang papel ni Marcos Bangag Jr. sa paghuli. Bakit ang ICC ngayon, no? Parang kung makikita mo, talagang sasabihin ng mga supporters ng mga Duterte, may pag-asa pa bang makalabas yan si Tatay Digong? Kasi hindi natin alam, ang nasa likod pala nito ng lahat ay ang Administrasyong Marcos. Alamin natin yan. Ako po nagtatanong lamang may kinalaman ba si Bongbong Marcos dito? Na sa mga desisyon ng ICC, sa mga sa sinapit ngayon ni Tatay Digong, sa kanyang katandaan na ngayon, tapos ganyan pang nangyari. With the ICC's power, tinutulong is Bongbong Marcos behind of this everything? Na mga nangyayari? Grabe. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero bago natin ito pag-uusapan lahat guys, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, heto pakinggan natin itong isang kongresista na inexplain niya bakit naging 22 na classroom lang ang naitayo ng Marcos administration. Heto po, pakinggan ninyo at kayo nang humusga kung totoo ba itong sinabi niya. Play! The reason why there's a classroom shortage in this country, if I can put it so bluntly, is because there are almost no kickbacks in classrooms. There is higher propensity to do substandard work on, for example, the thickness of an asphalting project than on a 3-story classroom building. The reason... di ba? Ganito lang kaikli yung interview kasi ito lang hinighlight ko Klarong-klaro The reason why 22 lang ang classroom na ipatayo ni Bongbong Marcos. Kasi itong mga government official surrounding Marcos, hindi sila makakurakot sa classroom. Compared to the flood control projects,
makurap nila yun. Kaya nga nilang mag-ghost project sa mga flood control. Sasabihin doon sa DPWH, tatayo, itong probinsya na ito, magtatayo ng flood control dito sa lugar na ito, ganyan. Pwede nilang i-address lang yan doon sa mga bukid na akala natin itinayo, noon pala wala. Dito sa classroom na ito, hindi nila kayang mangurakot dito sa classroom. Kung ikukurakot mo itong classroom na ito, kung i-substandard mo, what if merong lindol, mapapahamak yung mga bata. So, hindi sila makakurakot dito. Di ba? Yan ang in-explain niya. Tama. Di ba? And at the same time, makita mo naman di ba? Makikita yan ng mga guro. Ano ba tong classroom na ito? Sinubstandard. Di ba? So, kung magtatayo ka ng classroom, kaya pala naintindihan natin ngayon, bakit mas malaki pa yung budget sa DPWH kesa dito sa Department of Education. Hindi sila makakurakot dito. Di ba? Wala silang gana gumawa ng proyekto ng mga classroom. Wala tayong gana dyan. Wala naman tayong makukuha dyan. Hindi sila makakurakot. Kaya, ang administrasyong Marcos na ito, tama ito sinabi niya, BBM. Kaya ba, 22 classroom lang, hindi mo na monitor. Kasi yung mga kaalyado mo, walang ganang magtayo ng classroom. Unahin muna natin itong flood control kasi marami tayong makukulimbat dito. Yan classroom na yan, mamaya na yan. Mamaya na yan. Diba? Ganun yan po kagarapal itong administrasyon na ito. Diba? So, tapos, ang hindi ko pa maiintindihan, ang mga vloggers na mga loyalista, pinupuri pa si Marcos. Naku po! Hindi ko maintindihan talaga itong mga loyalista. Support kay Marcos. Hindi nila alam na bubudol na sila kay Marcos. Meron niya akong kausap kanina, no? Sabi niya, Sir, kilala mo ka, sir? Vlogger mo ka, sir, no? Vlogger ka? Kasi Bisaya, vlogger mo ka, sir? Kilala ka, sir? Lagi kong nanonood sa vlog mo. Sabi niya sa akin, alam mo ba, sir? Yung panahon ni Marcos, sir, wala na talagang pag-asa ang bansa natin, sir, kasi ang daming korupsyon. Yan ang sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. Si BP Sara man nang ang mapresidente sa 2028, ipag-pray lang natin. Alam mo ba kung anong sabi niya? Alam mo, sir, no? Gusto ko, ngayon na sana. Bakit ganun? Wala na talaga. Hanggang nandyan raw si Marcos, lahat raw ng mga nila, yung mga negosyo nila, wala na raw kita yung negosyo nila kasi malaki pa yung tax. At the same time, no, nawala ng gana yung mga nagbi-business, nagtitinda kasi kinukurakot lang yung konting nila business. Diba? Sakit yun sabi ko nga sa asawa ko nung nag-drive kami papauwi, sabi ko, babe, I'm very proud of the Filipino people. Yung nakita ko ba, all walks of life nakikita ko. Yung merong nagtitinda ng saging, nandoon kami sa palengke, nagtitinda ng sibuyas, kamates, meron din nagbibenta ng mga kandila doon sa simbahan, nakita ko. Sabi ko, babe, I'm so proud of the Filipino people. Alam niyo ba kung bakit? Sa gitna sa sobrang daming korupsyon, pero hindi pa rin sila tumitigil na lumalaban ng patas. Sabi ko nga, I'm so proud of them at nakakahiya itong mga government officials na nangungurakot. Lumaban naman kayo ng patas. Di ba? Kaya ba sinasakripisyo ninyo na wala kayong ganang magtayo ng classroom? Kasi wala kayong perang makuha dyan? Kawawa yung mga bata.
sana kung yung mga nanakaw nyo na pera doon sa flood control, kung yun ang itinayo natin ng mga classrooms, ang dami pa sigurong napakinabangan ng mga bata na magkaroon ng dissenting classroom. Doon sa bukid, kawawa nga sila eh. They are having their class under the mango tree, under the coconut tree. Totoo yan, sa bukid. Kasi mas gugusto nila doon sa under the mango tree kasi mainit yung classroom nila, giba-giba, sira-sira pa. Tapos ang sobrang init. So yung mga guro naman, they always choose kung saan yung conducive for learning, di ba? Syempre, kapag under the mango tree, mahangin. So, madaling ma-register kung ano yung mga itinuturo ng mga guro. Di ba? So, marami na sanang natutulungan ang kung hindi na nangulimbat itong mga buhaya sa gobyerno. Di ba? Wala silang makukuha sa classroom. 22 lang. Pero yung kay Tatay Digong, yun ang tunay. How much classroom ang naitayo ni Tatay Digong in 1 year? 23,000. Ano pa nga yun eh? Sabi nga ni Tatay Digong, kaunti nga lang yun eh. 23,000 in 1 year. Diba? Yun ang tunay na serbisyo. Hindi kagaya nitong administrasyon na ito. Ewan ko na lang kung ano ang nila, ang pakay nila. Alam nyo, sa administrasyon ngayon, ang naiisip ko, tumakbo silang government official para inegosyo ang gobyerno. Ay, nako. So, tama ito sinabi mo, sir. Saludo ako sa iyo kung sino ka mang congressman ka, no? Na sinabi mo na kaya 22 classroom lang yan kasi wala silang makuha na pera. Kakahiya. Ay, nako. Okay. Punta tayo sa next. Ito raw mga DPWH officials na mga kongresistang mga involved dito sa flood control, kabilang na dito si Zaldico, ay kakasuhan na raw nila. Gaano ba ito katotoo? Ito, panoorin natin. Mga opisyal ng DPWH at mga kongresista, kabilang na si Zaldico sa mga posibleng kasuhan sa Sandigan Bayan sa susunod na buwan. Tingnan lang natin huwag puro salita. Huwag puro salita. Gawin nyo yan hindi lang si Zaldico. Si Martin Romualdez isama nyo na para malaman natin. Diba? Kung siya ba ay malinis o hindi. Pani Ombudsman Boying Remulla, pabibilisin ang proseso para raw makulong ang mga dapat makulong. Baka Remulla ang mangyari kapag mga kaalyado ni Duterte ang imbestigahan, mabilis. Pero kung kaalyado ni Marcos, ang bagal-bagal. Parang nakikita ko na ito Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Target ng Ombudsman, 8 kaso agad ang isasampa sa Sandigan Bayan. 8 kaso lang? Sa sobrang daming perang nangulimbat, 8 kaso lang ang kakasuhan. Ang hina nyo naman. Sa sobrang daming magnanakaw dyan sa House of Representatives, 8 lang ang kanilang kakasuhan. Wow! Ang hina mo, Remulla. Kasuhan mo na kaagad lahat. Sa Nobyembre. Siyempre, ina-evaluate lahat yan. So, the soonest possible time. Basta hindi na kagaya ng dati na... Basta hindi lang kasali si Martin Romualdez. Baka ganun yung sinabi. Ay, nako. Snail paste. Talaga ito. Talagang kailangan bilisan namin ito, paspasan to. Bilisan raw, paspasan. Mabilis. Kung kaalyado yan ni Duterte, walang 24 hours. Huli ka agad. Pero kung kaalyado ni Marcos yan, ang bagal. Ang bagal. Kailangan pa nating suriin mabuti. Dapat hindi tayo basta-basta na mag-akusa. Dapat talagang sinusuri natin ng mabuti. Bahala na matagal, basta sigurado tayo. Basta kaalyado ni Marcos. Pero kung kaalyado ni Duterte, ipadala si Torre, lahat na, okay, wala pang 24 hours, hulihin na natin. Ay, nako.
Kasi gano'n naman dapat eh. Ang corruption, matagal na nangyayari yan. Maraming nakalagay po ron na kakasuhan namin. Meron may mga congressman na kasama. Kabilang umano sa mga tinitignan ang dating kongresistang si Zaldico na iniuugnay sa SunWest. Paano nyo mahuhuli yan? Hindi nyo nga... Hindi na pinagtataka ko, mahuhuli ba nyo to? Wala sa Pilipinas. hindi nyo nga kaya na makancel yung kanyang passport? Paano mahuhuli yan? Di ba? Balita ko nga yung gate ni Martin Romualdez, tinaasan ng 20 feet. Tapos nilagyan ng mga damo, parang mga kahoy doon para hindi makikita na gate pala yun. Binalita yun eh. Construction, ang kontraktor ng 289 million peso flood. Ayan tingnan nyo. Ayan nasira po, di ba? So, baka yung semento niyan eh. Hindi 1, 2, 3. Ibig sabihin dyan sa mga kilala ko na mga kontraktor, sabi nila, Don Mar, ang 1, 2, 3 raw yun ang mix ng semento. Like, isang sakong semento, 2 sakong buhangin o balas. Tapos, isang sakong semento, 2 sakong mga bato, at 3 sako ng mga balas o buhangin. Ganun pala yung standard na mixing doon, 1, 2, 3. Ang nangyari dito, ang nangyari pala, ay hindi, mali. 1, 2, 3. Isang sakong bato. Ganun na. Isang sakong bato. Mali pala ako. Isang sakong bato, 2 sakong buhangin o balas, 3 sakong semento. Ganun pala yon, 1, 2, 3. Dapat 3 sako na semento. So meron marami. Ito ang nangyari. Balik-taran. Isang sako na lang yung semento. Instead na 3 sakong semento. Ayan. Isang baha lang. Tapos na. Project sa Oriental Mindoro na sinasabing substandard at may kickback. Paano hindi yan ma-substandard na ang mixing nila 3, 2, 1. Baliktad yung mixing eh. Instead na 1, 2, 3. Alat pa ng ilang dating engineer ng DPWH na bilyong piso raw ang naibulsa mula sa iba pang flood control project. Hindi lang naibulsa. Nilagay na sa kondo. Hindi yun kasya sa bulsa eh. Ito namang News 5 magbalita, maraming perang inibulsa. Paano hindi yan? Marami pa sa bulsa. Doon sa kondo na nilagay. Bagay na itinanggi na noon ni Ko. Pero ayon kay Remulla, kapag mapatunayang kasama sa mga kakasuhan, hihiling... Ayan lalagyan nila yung mga kabilya tapos pipicturan. Pero pagkatapos nun, yung area lang yun doon ang pipicturan. Yung the rest wala ng kabilya. Ay, nako. Hingin ng ombudsman na kanselahin ang passport ni Ko. Hanggang ngayon kasi nasa abroad pa rin siya at hindi pa umuuwi ng bansa. Kasabay nito... Hindi, mag-enjoy pa si Pagkatapos doon punta siya sa Hawaii, punta siya doon sa Great Wall of China, punta na naman siya doon sa mga wonders of the world. Pagkatapos ng pag pauwi na siya sa Pilipinas, hindi pa yan didirekta sa kaso. Pupunta pa yan sa Boracay. Boracay nga, cheap na yun eh. Pupunta yan doon sa yung doon na sa Mindanao, sa Palawan area, may tawag doon. Pupunta pa yan sa Palawan. Magbabakasyon pa sa Palawan. Ganon. Diba? Di pa yan aaten ng kaso. Tapos sasabihin ni Marcos Jr. at ni Remulla, mag-stay ka lang dyan. Relax ka muna. Kasi
hindi pa namin na iayos yung script namin. Diyan ka lang, staycation ka muna. Ang Department of Justice nakahanda na ring magsampa ng kaso sa Regional Trial Court laban sa mga dawit sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kasama sa Ayan Ghost Project. Tinayuan lang ng ilang hollow blocks yan, tapos doon sa banda ng unahan, wala na. Kadina di amor na. mga kaso. Ay, naku, ito mga government officials na ito. Yan tinayuan lang ng ilang hollow blocks, tapos sa unahan, tinaniman na ng Kadina di amor. Paano hindi babaha yan? Ihahain, malversation of public funds, falsification, perjury at graft. Gate ni Remulla, hindi na dapat maulit ang mabagal na hustisya. Hindi na dapat maulit ang bagal na hustisya. Bilisan nyo na. Kasama nyo na si Martin Romualdez. Bakit hindi nyo nasama? Mula sa dati 6 na buwan hanggang 1 taon, target ngayon ng Ombudsman na matapos ang preliminary investigation sa loob ng 2 buwan lang. Bilisan natin yung kasakasuhan. Ilan ba nakakasuhan? 8 lang. Bilis, tapos 8 lang. Pabilisin natin para yung dapat managot. Hindi tayo magpapakulong kasi gusto lang natin magpakulong. Mali po yun. Dapat po dyan, magpapakulong tayo nang dapat makulong. Magpakulong tayo nang dapat talaga makulong. Ikulong si Kibuloy. Ikulong si Duterte. Ay, nako. Sa gitna ng investigasyon, nilinaw rin ni Remulla na hindi na ipipilit ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na maging state witness. Hindi na raw state witness si Bryce Hernandez. Dapat lang. Bakit naging state witness ang isang nangulimbat? Baka sa susunod na si Martin Romualdez hindi na rin state witness. Anong mapapala niyo dito kung maging state witness ito, di ba? Wala kayong mapapala dyan kakontsaba yung mga congressman. Nakita naman nila na ang hirap gawin yon na magbigay ng blanket immunity lalo na sa Ghost Project. Hindi mo naman kailangan ng state witness kung tutuusin Bakit totoo ba na state witness si Martin Romualdez? Martin Romualdez is state witness ka. Sasabihin ni baka ano lang ito, biro lang na konting totoo. Pinsan maging para makaiwas tayo dito sa issue na ito, gawin ka na lang namin ng state witness. Sabi naman ni Tambaluslos, okay. State witness ako. Okay, para magwi-witness ako, state witness. Okay. Tapos, sabi ng korte, paano ka maging state witness? Ikaw yung nagnakaw, tapos ikaw yung state witness? So, i-witness mo yung sarili mo na nagnakaw ka. Ang galing, no? Hindi lang, analysis ko lang ito na posible itong mangyari ba? Okay, ikaw ba yung state witness? Na-witness mo ba yung sarili mo na nagnakaw ka? Sabi naman ng state witness, oo, Your Honor, totoo yan, nagnakaw ako. Witness ako. Witness ako sa sarili ko na nagnakaw ako. Ano lang yan? Kasi nga, cooperative witness yan. Ayon nga kay Remulla, cooperative witness na lang si Hernandez. Bibigyan siya ng konsiderasyon. Cooperative witness na lang. Cooperative witness. Para bang sinabi na, nagnakaw ka ng pera. I-witness ka pa rin, pero cooperate ka na lang. Cooperative witness. Ay, nako. Pero hindi garantisado. Samantala, lumabas din sa ulat ng Anti-Money Laundering Council ang pangalan ni dating Bulacan Representative Salvador Ader Pleito na umano'y nakatanggap ng pera nung siya'y pa ang presidente ng SA Pleito Construction Corporation. Ala! Corrupt rin? Talaga? Ay, gawin na nating state witness yan. May bago na naman silang natuklasan, no? Na
Gawin na nating state witness. Lahat ng mga congressman, state witness. State witness lahat. Pero sa isang pahayag, mariing itinanggi ni Plato ang paratang. Ay, Plato, huwag kang mag-alala. Gawin ka na lang ng state witness. Sabihin mo, witness ako, nagnakaw ako sa sarili ko. Deny niya. Huwag kang mag-deny, state witness ka. Git niya, handa siya makipagtulungan sa AMLAC at sa mga otoridad sa ngalan ng transparency. Handa siyang makipagtulungan. So, kung makipagtulungan ka, state witness ka na lang. Hindi ka magnanakaw, state witness ka. Bukod kay Nako at Plato, nauna na rin pinangalanan ni Remulla si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Gawin na rin ng state witness. State witness yan, state witness. State witness yan. Lahat ng mga tuklasan natin na nag-stop standard, nag-ghost project, state witness lahat. Kayo ang witness lahat na nagnakaw ang mga Duterte at mga si Senator Go, kayo yung mag-witness lahat. Umano'y tumanggap ng pera sa mga diskaya habang ang Benguet Representative Eric witness raw na tumanggap na. Ay, nako. Yap ay tinukoy na person of interest sa flood control. Ito rin si Yap, may issue rin ito. State witness na rin ito. Gawin nyo na yung state witness. Anomalies sa La Union. Hanggang ngayon, tikom pa rin ang magkapatid sa issue. Target ng ombudsman na maisampa ang unang batch ng kaso. Ang background bilyar. Gawin nyo na yung state witness yan. Bago matapos ang taon. Kapag nakasuhan, kasama na riyan ang pagpapatupad ng freeze order sa mga ari-arian ng mga sangkot sa flood control scandal. Sa ngayon, hindi pa sigurado ni Remulla kung may mga senador na kasamang sasampahan. Nagbabalita mula sa Frontline. Ay, ako po'y natatawa dito. Ewan ko na lang, hindi mo na tayo manghusga, pero I hope, na bigyan nyo ng satisfaction ang taong bayan sa pag-solve ng issue ng corruption sa Pilipinas. Yun lang masasabi ko dyan. Okay? Ito, punta tayo dito. Ano ba ang role ng Marcos administration sa nangyari ngayon kay former President Duterte? Ito, panoorin natin. Alam din natin na si Marcos Jr. ang nangidnap, at nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Di ba? Na-shock yung ICC. Na-shock yung ICC, di ba? Sabi ng ICC, Marcos, bakit nyo pinadala yung si former President Duterte dito sa ICC? Wala na kaming jurisdiction dyan. Nagtataka yung ICC. Sabi naman yung mga sabi naman yung mga dilawan, hindi. Ipinadala namin yan para sagabal kasi namin yan dito sa aming pagtakbo eh. Marami kasing nagmamahal dyan kay Tatay Digong sa Pilipinas. Dyan na lang yan. Wala na kaming jurisdiction dyan eh. Sabi ng ICC, wag. Parusahan nyo. Ay, nako. Yan pong napakalaking kasalanan ng Marcos administration. Pero dahil po sa paglabas ng desisyon nito na ito on jurisdiction, Secretary, ano po yung mga posibleng mangyari? Well, unang-una po, sigurado ako i-aapila yan sa appellate chamber. Pero ang malinaw po sa akin, dahil walang dissenting opinion dito sa decision nito ng pre-trial chamber, ay mukhang desidido na ang ICC bilang isang institusyon na tuluyan talaga si Tatay Digong maski wala na silang jurisdiction. Siguro ito ay dahil importante na matuloy ang pagliliti si Tatay Digong para yung existence mismo ng korte magpatuloy, Dahil sa totoo lang, wala namang ibang kasong dinidinig ang ICC kundi ang kaso lamang ni Tatay Digong. Imagine ganyan po ka-boring ang ICC. Sa totoo lang,
Ang International Criminal Court, walang ibang kaso. Kay Duterte lang. Ganyan po ka-boring sila. So, tinodo na nila. Kasi, wala man silang, hindi man sila binalita ng mainstream media, ng world media. No? Kasi walang kaso eh. Si Duterte na lang ang ating pagtripan. Di ba? Wala sila. Wala sila. Tumatanggap ang sahod ang mga ICC, ha? Pinasahuran sila na walang ginawa. So dito sa kaso ni Tatay Digong, magpakitang gilas sila dito sa mundong ito. Magpakitang gilas. Yes, attorney si Chicky Verhelto. So ang natira na lang na pagdedesisyonan po ng ICC ay kung yung actually based on experts, no, yung tatlong experts na hinahanap po nila ay kung fit for trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narinig ko sa isang interview si Attorney Cristina Conti, sabi po niya, ay, naniniwala kayo kay Conti? Konti lang yung utak dun. Bakit kayo naniniwala? Na kung sakaling found to be unfit for trial, no, ay i-check siya every 120 days yung fitness niya for trial. Every 120 days until when po ito, attorney? Well, obviously, I do not agree with my former student, no, si Attorney Conti, no. Former student. Estudyante ka lang pala. Ni Roque. Kapag nagkaroon ng desisyon na unfit, tingin ko yan ay magiging permanente. Kasi yung pagiging unfit dahil ikaw ay limot-limot ay hindi naman po nagagamot na yan, no? Limot-limot in Tagalog is hindi na medyo maganda yung pag-alala mo sa mga events, okay? It can only worsen rather than improve. So sa tingin ko, pag merong declaration na unfit, tuluyan na po yan. Ang problema po, maski merong definition of unfit, ang issue is pwede bang permanently ma-dismiss ang kaso, no? Kasi ang nakasaad naman sa Rome Statute, pwede lang ma-dismiss yan kung yung unfitness ay nangyari at the commission of the crime. Pero sa tingin ko, wala pong balakid para magkaroon ng outright dismissal dahil nakasaad din sa Rome Statute na pwede naman sila magdesisyon consistent with human rights law and in the interest of justice. Siyempre, kung unfit to stand trial, bakit mo palilitisin? Dapat ma-dismiss na permanently ang kaso. Grabe na po ang delay dito sa process na ito, attorney, no? And probably taking its toll on dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kayo po ba, sa tingin po ninyo, ay baka mas okay na lang na just get on with it na lang? Total, si dating Pangulo sabi niya, talaga namang haharapin niya ito eh. Well, ang aking concern po dyan, napakatagal po talaga na paglilitis dito sa ICC. Umaabot po yan ng 10 taon. 80 anyos na po si Tatay Digong. So realistically, alam naman natin ang law of nature, no? So importante na sa lalong mabilis sa panahon ay ma-dismiss yan. Kaya ako, ang binibigyan ko ng halaga ngayon, yung appeal dito sa desisyon na binabasura nga yung ating motion to dismiss on the basis of lack of jurisdiction. Pero dahil may apela pa, pwede pang mag-appeal, Secretary. Ano yung ibig sabihin, hindi pa siya pwedeng mag-push through? We have to wait for the decision for the appeal. Ganun po ba yun? Well, ang decision po ng pre-trial chamber, may jurisdiction sila. So tuloy-tuloy lang ang kanilang paglilitis, no? Hanggang lumabas ang desisyon ng appellate tribunal na nagsasabi na wala ng jurisdiction at po pwede nang ma-dismiss ang kaso. So ibig po bang sabihin, pwede na ring magdire-diretso yung pagre-release nila ng arrest warrant doon sa ibang sinasabi nilang possible na involved doon sa case po ni former president? Tama po kayo, no? Inaasahan ko mga susunod na hakbang ay yung pag-issue nga ng arrest warrant sa iba pang mga masasakdal. Attorney Harry, meron bang activities kaming i-expect para ma-cover na rin namin sa grupo po ng mga supporters ng dating Pangulo dyan, lalo na after itong mga developments na ito? Well, patuloy po kami, no? May pinaplano po kami, sasabayan po namin yung kilos protesta dyan sa Pilipinas sa 31 na Oktubre. Pero that's without prejudice po sa mas maaga pang pagtitipon dahil dati-rati naman nagkakaroon kami ng mga prayer vigil, no, sa labas ng ICC at sa tingin ko itong desisyon nito na talaga inaasahan natin ay magiging dahilan para mapauwi na si Tatay Digong dahil nga wala namang jurisdiction ng ICC ay sinyales
para bumalik tayo sa pagdarasal, no, para sa tamang desisyon ng Appellate Tribunal. Pero yung panawagan niyo po dun sa November 30, is it a move against the administration or dun sa anti-corruption po? Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. at alam din natin na si Marcos Jr. ang nanghidnap, no? At nagpadala dito kay Tatay Digong. Alam nyo, masakit doon sa desisyon, parang sinumbatan pa tayo ng ICC na kung walang jurisdiction ang ICC, bakit ang gobyerno nyo nagpadala pa dito kay Tatay Digong? Yan pong napakalaking kasalanan. Kasi politika eh. Pinadala nila si Duterte dito sa ICC kasi politika. Ika nga, ang kapal ng muka ni Marcos Jr. na wala ng jurisdiction, dinala pa rin niya doon sa ICC. Ang ICC naman, tanga, kinuha pa nila. Di ba? Parehas ang tanga. Tanga ang Marcos administration, tanga ang ICC, di tanga lahat. Anan ng Marcos administration dahil kung di nila kinitap si Tatay Digong papunta rito Pasensya na sa word na tanga pero nakakagalit kasi. ICC, posibleng nagkaroon pa ng pag-asa even during the pre-trial chamber yung motion to dismiss, no, dahil nung unang dininig ito ng ICC, nung ang issue ay dapat ba magtuloy ang preliminary investigation sa Appellate Tribunal, no, 2 sa 5 judges ang nagsabi na wala kang jurisdiction ang hukuman. Pero dahil sa ginawa ni Marcos, mukhang naging unanimous yung mga maestrado na dahil voluntaryong kinidnap at sinurrender ng Marcos administration si Tatay Digong, kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC. Di ba kasiguro bayad itong ICC? Nagtatanong lang tayo ha. Baka binayaran ng ICC, hindi natin alam. Di ba? Okay. Pahabol lang po, last na lang, Secretary. Kasi habang nandyan po sa ICC si former President Duterte, si former Senator Antonio Trillanes nag-file din ng... Ay, naniniwala pa kayo kay Trillanes? Kulang... bakit kayo naniniwala kay Trillanes? Di ba? Isang... kung hindi yan maliligo ng isang araw, hindi na yung tao. Totoo. Isang ligo lang yan dahil nagmukhang tao. Pag hindi yan naliligo ng isang araw, aso yan. Kaso laban sa dating Pangulo. So, paanong mangyayari nun sa kaso niya dito locally? Considering na wala naman siya dito, nandyan siya sa The Hague. So, tanga nga eh. Alam niyang nasa The Hague na, kinasuhan pa niya. Aso. What will happen? Imposible pong umusad yung kaso ni Tatay Digong sa Pilipinas dahil malalabag po ang kanyang karapatan to due process dahil kinakailangan bigyan siya ng notice, no? Siya po ay labas. Si Trillanes tuwang-tuwa ngayon kasi pabor sa kanyang administrasyon. Ngayon sa Pilipinas at hindi naman po mabibigyan ng notice. So sa tingin ko po, dapat walang mangyari dyan, pero dahil nga po sa politika, hindi ako magtataka kung uusog din yung proseso dun sa kaso na sinumpa ni Trillanes. Pero dapat, legally speaking, because the President is not a resident of the Philippines, he cannot be served with summons. Okay, so yun po Klarong-klaro po yung papel ng Marcos Jr. At itong si Trillanes ngayon ay busy kasi pabor sa kanya ang administrasyon. So, pati nga ang ICC ay nakisabay na lang sa trip ni Marcos. Kasi ang trip ni Marcos ay dalhin si Tatay Digong sa ICC kahit wala nang jurisdiction ng ICC. Wala ka magagawa. Trip niya yan eh. So, ang ICC sumabay na rin. Baka binayaran. Hindi, nagtatanong lang tayo Huwag tayo nakakasa. Binayaran ba ang ICC? Ewan ko na lang. Kayo nang humusga. Okay? So, sa administrasyong ito, sa gobyerno natin ngayon, may maaasahan pa ba tayo? Yan ang malaking tanong, di ba? Tiwala pa ba kayo dito sa ICI, dito sa Ombudsman Rimulya, na mahahanap at makulong, maparusahan ang mga korap na mga government official? Umaasa pa ba kayo? Mag-comment, mag-react,
babasahin natin yan sa comment section. Okay? At don't forget na i-like at saka i-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam kung ano na ang mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. At sa mga first time na nanood dito sa channel Don Mar TV, subscribe na po kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Okay? Updated pa kayo sa ating mga balita at updates. Okay? Kaya subscribe na. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.